Hindi ito ang pinakamalaki. Hindi rin siya ang pinakamabilis. Pero itinuturing itong isa sa pinaka-nakamamatay na hayop sa kagubatan. Ang mga matatapang na ahas, mayroon na raw katapat. Sa laban ng buhay at kamatayan, may isang langis umano na kayang pumigil sa peligro ng kanilang kamandag. Sa isang liblib na lugar sa Mindanao, isang lumang tradisyon daw ng mga residente roon ang patuloy na pinag-uusapan. Ang pagharap ng dalawang barakong kabayo hanggang maglaban para sa dominasyon. At habang nagtitipon ang mga tao sa horse fighting, hindi lang kabayo ang pinapanood nila. Dili na ko ni dugayo no kuan kay ako ning tambalan kay maligya pa ako. Dahil may isa palang palabas na nagpapahinto raw ng mga manonood. Ang pagpapakagat ni alias Totoy sa makamandag na Samar Cobra. Ayon sa kanya, sa kanyang ama pa lamang ay ginagawa na ang pagpapakagat ng ahas bilang patunay na sinasabi nilang bisa nito. Hanggang sa siya na ang nagmana ng tradisyong ito. Ang kanyang sikreto, isang langis na kaya umanong kontrahin ang epekto ng kamandag nito. Ito ako lang ang nakadiskubre nito ng gamot din. Gawa raw ito sa pinagsama-samang halamang gamot ng iba't ibang tribo sa Mindanao. Paano nyo pinipili yung mga halaman na pinagsama-sama nyo sa paggawa ng oil? Ang pinagsama-sama ko, may gamot na ako sa sarili ko sa kagat ng ahas sa tribo namin. Tapos may ibang tribo doon, magtanong din ako kung ano ba ang gamot sa inyo na makagat ng ahas, kagat ng kubra, banakon, na yung herbal na yan, yun ang ginagamit ninyo. Tapos sinabihan nila ako, ayan, pakita pa ako nila ng mga langis nila. Magdadala sila kasi yun ang may nakagat ng ahas sa kanila, yun ang ginagamit nila. Kada bote, ibinebenta niya ito ng 100 piso. Madami ka na nabenta. Isang buwan lampas 1,000. May 3 araw o 4 na araw, horse fighting. 3,000 yung nanonood. Kulang pa yung langis ko, dami pang nanggalit. Bakit? Kunti lang Kulang. ako. Kasi pag magluluto ako, tag 700 ra. Samantala, natuklaw daw ng isang Samar Cobra habang nangangaso ang residente ng Malaybalay na si Ivan. Napakan ako galas sa mga sa bukid sa Kandisan kay nangahoy ko na subukan ako dahil sa kuyan pa akong agtang. Sa halip na magpatingin sa ospital, mas pinili raw niyang gamitin ang langis mula kay alias Totoy. Ininom at ipinahid daw ni Ivan ang langis na ito sa tuklaw ng ahas. Wala mo iparta, kusong piso iparta. Wala ito na wala din ang ibati dahil nga kaya naman ko tukatoy. May isa pa nga gabay na agyan ako, nainom ko. Kasukaw na ungid ko, maghuhutang ginhawa dahil nakuha ko tugato sa akong bag. Dahil abrihan akong bag na ang tugatoy, inom dahil ko, igaplasan ako. Kaya ang tugo na dito, hatag ko ang kambal ko pero mapakan sa halas to. Gusto nga inom. Isa ang Samar Cobra sa pinakamakamandag na ahas sa bansa. May malakas itong neurotoxin na umaatake sa nervous system ng taong natuklaw. Maaaring magdulot ito ng hirap sa paghinga at pagkaparalisa kung hindi agad magagamot. Kaya agarang pagpapagamot sa ospital at pagbibigay na angkop na antivenom ang inirekomendang lunas sa mga natuklaw ng cobra. Ang malagang first aid dito, that's pressure immobilization. Ilalagay yon hanggang makarating yung pasyente dun sa ospital kung saan siya lalapatan ng gamot. Pero para raw kay Ivan, naniniwala siyang nakatulong sa kanya ang langis mula kay alias Totoy. Oo, magito nakalibre sa kuha. Tibog yung kay kung pa siguro mamatay na siguro ko. Tiwala raw si alias Totoy sa kanyang abilidad at ginawang pangontra, kaya hindi raw siya takot na matuklaw ng anumang uri ng ahas. Uy, malaki to ha. Ayan oh. Tapos papakawalan mo rin kamo. Oo. May function. Sinasabi niya nga, parang utang na loob ko lahat ng ito because of the snake.
Nagdadala na lang siya ngayon ng ahas kasi kapag may ahas, yung mga tao, nagagather niya yung attention eh. Kuha mo nga naman, biruin mo, magdadala ka ng sa very bright colored Samar Cobra. Isang saglit pa, ipinakita ni alias Totoy sa amin ang ginawa niyang pagtatanghal kasama ang isang Samar Cobra. Oh my God! Nakita ko may ngipin eh. Nalilito ako sa ginagawa niya. I checked the mouth, the oral cavity. Intact yung fangs, they're still there. Either napakabait nitong snake na to, talagang walang takot si Kuya. Ako yung natatakot para sa kanya. Sabi nila, pakagat ka ng kubra mo, Toy. Kung pag magpakagat ako, buhay ako, sabi nila, walang binom. Sabihan mong management, maghinga ko ng manok. Pakagatan ko, yun, binigyan akong manok. Pinakagatan ko, patay. Sa tala ng World Health Organization, may naitalang mahigit 100,000 tao ang namamatay dahil sa tuklaw ng mga makamandag na hayop, kabilang na ang mga ahas taon-taon. Kahit hindi rehistrado ang produkto ni alias Totoy sa Food and Drug Administration or FDA, ang pagbebenta nito nakarating na online. Paglilinaw ng Research Institute for Tropical Medicine or RITM, walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na may langis o herbal na gamot na kayang palitan ang antivenom para makapagsalba ng buhay o mailigtas sa kamandag ng ahas. So para sa snake bites, meron tayong available na PCAB kung tawagin namin, Philippine Cobra Antivenom or Purified Cobra Antivenom. So ang ginagawa nito, ito ay mga antibodies na nag-a-attach, nineutralize niya yung venom na nanggagaling sa Philippine Cobra. So very specific yung ating antivenom to the Philippine Cobra. Although may mga pag-aaral na pwede pa rin siyang maging epektibo sa yung Samar Cobra and even yung King Cobra. Depende, yung severity ng kagat kung gaano karami yung ibibigay namin na antivenom. Dagdag pa ng mga eksperto, kailangan munang sumailalim ang naturang langis sa masusing pag-aaral para malaman kung ligtas at epektibo ang pagpapahid o pagpapainom ng langis ni alias Totoy. So nung tinignan natin kung ano yung composition ng gamot, iba't ibang mga herbal medication siya, may dahon ng makahiya, may betel, at kung ano-ano pa, Pag nagsisimula yung pag-a-approve ng mga herbal medications, dumadaan yan ng pag-aaral. Paalala naman ng FDA, anumang produkto na planong ibenta sa publiko ay kinakailangan munang dumaan sa pagpaparehistro. Nilinaw rin ni alias Totoy na pagkatapos niyang gamitin ang Cobra sa loob ng 1 buwan sa kanyang palabas, pinakawalan niya o binilik daw niya ito sa wild. Ang ganitong gawain tulad ng paghuli ng wildlife, mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Hindi rin nagpapawalang bisa ng pagpapakawala sa hayop ang mga probisyon ng RA 9147 pagdating sa paghuhuli at paggamit ng mga buhay ilang. Kung ang sitwasyon ay kinokolekt mo yung wildlife o yung ahas, personal mo lang na kinuha doon, it's a violation under the Wildlife Act. Kahit ibalik mo pa yun, pero in the first place, wala kang collection permit from the DNR, so it's an illegal possession. Pag ang threat category niya ay critically endangered, medyo mas taas yung penalty. Depende rin kung ilan wildlife ang kinuha mo. But usually, pag critically endangered, the penalty is imprisonment and 100,000 to 1 million penalty. Isang 14 na taong dalagita ang nasawi matapos matuklaw ng isang king cobra habang naliligo sa isang maliit na ilog malapit sa kanilang bahay. Ayon sa ina ng biktima, nangyari ang insidente bandang 12:00 ng tanghali noong Lunes, Hulyo 13. Kasama ni Marian ang 3 niyang maliliit na pinsan nang matuklaw siya ng isang king cobra. Naalam na namin, sir, yung dumating na sila dyan sa karsada, magsisigaw na sila. Sabi niya, kinakagat siya ng ahas. Tapos nagtakbo kami agad papunta doon sa taas sa bahay nila. Doon namin siya nakita. Isinugod pa siya sa ospital ngunit hindi na siya umabot ng buhay. Sabi ko kay Marian, hindi namin matanggap kapag iiwan mo kami, Marian. Sabi ko, Panginoon, ikaw na lang magbahala sa buhay ni Marian at buhay namin.
Mapanganib ang tuklaw ng king cobra dahil ang laso nito ay maaaring magdulot ng pagkaparalisa at pagtigil ng paghinga. Kung sakaling matuklaw ng ahas, bawat minuto ay mahalaga. Narito ang opisyal na listahan ng ilan sa mga ospital na may antivenom sa bansa. Hindi sapat ang patotoo o personal na karanasan para mapatunayan ang bisa at isugal ang kaligtasan sa isang produkto. Dapat ay suportado ito ng siyentipiko at ginawang alinsunod sa batas para sa kaligtasan ng mga maraming buhay, mapahayop man o tao. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.